AP. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating virtual class, inaanyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga mikropono at saka ang inyong camera para sa ating panalangin. Again, please turn on your microphone and at the same time, please also turn your camera out there because we are going to start our virtual class. Para sa ating panalangin, ito po ay pangungunahan ni Misha. You can search that. Misha, And did you see it there, Christian? There is a map. Di ba, I did map? You can just look at the map and then you find there the answers. What? Sa Okay. pangalan ng Goodbye, Ama, everyone. Paalam. ng Anak, ng ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Paalam. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na Okay, natanggap paalam sa namin lahat. at Amen. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again, magandang umaga sa inyo, grade 7. Magandang umaga. Again, magandang umaga sa inyo, grade 7. Magandang Okay, kumusta po kayo sa araw na ito? Is it okay to what? Okay lamang po. Okay, pakitaas ng inyong mga kamay kung okay lang po kayo dyan. Paki-shake, shake, shake ng inyong mga kamay. Okay? At saka paki-blink 5 times ng inyong mga mata dyan. Alam kong napupuyat at napapagod na kayo sa katitingin nyo sa mga guro nyo sa inyong mga virtual classes. Alright. Now, when you watch the video, I am also checking the attendance here. So, wala na bang na ano? Alexa, wait for a while ha. Alexa. Lawrence. Okay. Natatalakay natin kahapon ang tungkol sa paghahati ng Asya ayon sa heograpiya, kung saan nalalaman natin class na may ilan tayong rehiyon meron ang Asya. Ilang rehiyon meron ang Asya? 5. Okay. 5 po. Do you agree, Angela, na mayroong 5 rehiyon ang Asya? Angela? Do you agree, Angela? Angela, show me your right thumb if may 5 bansa, may 5 rehiyon ang Asya. Okay. How about you? Clarice? Clarice, do you agree na may 5 rehiyon ang Asya? Show me your right thumb. Clarice? Very good. How about you, Tan? Tan? Okay. How about you, Max? Max? 6 ba sa'yo, Max? 5 pala ang kay Max. Okay. Ano-ano ang 5 rehiyon ng Asya? Can I ask from Alexa? Alexa, pwede ka bang magbigay ng 2? Alexa, please turn on your microphone. Timog Asya at Timog Silangang Asya. Okay, there you go. Timog Asya and Timog Silangang Asya. How about you, Lawrence? Lawrence, can you please give me 2? Lawrence? Lawrence, can you hear me out there?
Hindi siguro ako narinig ni Lawrence. Dito na lang, si Pipito na lang ang tatanungin ko. Pipito, can I ask 2? Hilagang Asya at Silangan Asya. Okay, again, ang 5 rehiyon ng Asya, ito ay ang Timog Asya, Timog Silangang Asya, Silangang Asya, Hilagang Asya or Asya Sentral at ang Kanlurang Asya, kung saan nalalaman natin kahapon ang iba't ibang mga bansang kabilang or nabibilang sa bawat rehiyon. Okay, sa inyong takdang aralin ay nakapaste doon ang iba't ibang mga bansa na ipinasa ulo ko sa inyo. Ngayong umagang ito ay i-check ko, magtatawag ako ng random people. Siguro mga 5 lang. I-check ko kung inaaral niyo po ba ang nandun sa inyong LMS. Okay, can I ask? I'm going to give the country first before I am going to call someone. Kasi alam kong napakahirap mag-isip. Okay, this one. How about Taiwan? The country Taiwan. Saan makikita ang country na Taiwan? Can I ask Juvie? Juvie, anong rehiyon na bibilang ang Taiwan? Silangang Asya. Very good. It's Silangang Asya. Okay, give 2 claps to Juvie. Okay, next. Can we have Armenia? Armenia, Gliza. Armenia. Turn on your microphone. I cannot hear you here. Asya Sentral. Very Asya good. Sentral. Asya Sentral or Hilagang Asya. Next country, we have Bangladesh. Bangladesh, Misha. Timog Asya. Very good. It's Timog Asya. How about United Arab Emirates? Alexa. United Arab Emirates or the UAE. Where or what region of Asia is UAE? Alexa. Can you repeat, sir? Again, where can you find the UAE or United Arab Emirates? Anong rehiyon or saang rehiyon na pabilang ang United Arab Emirates? Kanlurang Asya. Okay, there you go. It's Kanlurang Asya. Next, we have Pilipinas. Denver, Satorre. Satorre, can you hear me? Yes, miss. Okay, saan na pabilang ang Pilipinas? Timog Silangang Asya, miss. Okay, it's Timog Silangang Asya. Bantay na pa'y masayo pa ng Pilipinas, ha? Digihapon ka-locates Pilipinas, ha? Next. Very good. Next. We have Qatar. Qatar. Can I ask Angela? Angela, saan nabibilang ang bansang Qatar? Angela, saan nabibilang ang Qatar? You turn on your microphone. Kanlurang Asya. Very good. It's Kanlurang Asya. Okay, the last one. Last one is China. Can I ask Max? Max. Hi there, Max. Yes. China is what region of Asia? Silangang Asya. Very good. It's Silangang Asya. Okay, I know that you already memorized the different countries belong to, in every region of Asia. Okay. Ngayong araw na ito ay bibigyan din naman natin ng pagkakataong malalaman ang i-continue ang ating
discussion kahapon. Wait for a while. Okay. Can you see it on your screen now? Can you see it on your screen now? Okay. Yes, Miss. Okay. Okay. Sa nakikita nyo sa video kanina, ang unang larawan ay ang sinasabi doon na ito ay ang mga wikang Arabic, iba't ibang wikang Arabic na nahahanap sa Google. At saka itong pangalawa namang larawan ay ang Miss. It's black, Miss. It's black, Miss. It's all black, Miss. It's all black, oh my Miss. God. Wait for a while, ha? There, Miss. We can see Wala, it Miss. Wala, already. Miss. You can see it already, Miss. It's okay na, Miss. It's fine. Okay. Okay. Ang pangalawang larawan naman, ito ay ang iba't ibang hanap buhay mayroon ang It's black again, Miss. It's black again. okay, sagdain na lang. Anyways, you can recall the video, Mansad. Okay, ang pangalawang larawan kung saan ito po ay iba't ibang hanap buhay mayroon ang mga grupo ng tao sa Asia. Ang pangatlong larawan naman ay yung may mga BTS. Naalala niyo po ba yon? Okay, ang pangatlong larawan, ito po ay ang physical na kaanyuan. Kung titingnan niyo po, sila po ay nanggagaling sa iba't ibang bansa, pero sila po ay nag-share ng pare-parehong physical na anyo. At ang pang-last na larawan, ito po ay ang iba't ibang tema ng sayaw. Kung titingnan niyo po dito sa larawang ito, sila lamang po ay parang magkakatulad o magkakapareho. Pero sila po ay hindi nanggaling sa iisang bansa, kundi sila po ay nanggagaling or nag-perform sa iba't ibang bansa. Okay. Ibig sabihin yan, ang Asia ay hinahati ng iba't ibang rehiyon. Sa nalalaman natin kahapon, ang Asia ay hinahati sa 5 rehiyon. Subalit, kahit tayo ay hinahati ng 5 rehiyon, tayo pa rin ay nag-share ng iba't ibang pagkakapareho ng iba't ibang aspeto. At nakikita natin yan sa pamamagitan ng mga larawang ipresenta ko dito. Are you still with me? Okay, again, ang Asia class, wait for a while, ha? Okay, again, ang Asia class ay hinahati ng iba't ibang rehiyon. Na nalalaman natin kahapon, may 5 rehiyon hinahati tayo, di ba? Subalit, tayo pa rin ay nag-share ng iba't ibang pagkakapareho ng aspeto, kagaya ng mga larawang ipinakita ko sa inyo. Hinahati tayo sa geografiya, hinahati ang Asia ayon sa geografiya. Mayroon tayong tinatawag na makalumang batayan at ang makabagong batayan. Teka muna. Okay. We have makalumang batayan or tinatawag nating Eurocentric. Ano ang ibig sabihin ng Eurocentric? Ito ay ang tinatawag na pananaw na kolonyal. Ibig sabihin nito, Eurocentric from the root word itself, Europa. Ibig sabihin yan, ang Europa ay ang sentro ng sibilisasyon. Ginagawa ang Europa bilang sentro ng atraksyon. So, ibig sabihin ng pananaw na ito, na ang Europa or ang lugar na Europa, ang sentro ng sibilisasyon. Ibig sabihin, sila talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sila ang nagsisilbing Diyos, sila ang
pinakamapangyarihan sa lahat ng lugar sa daigdig o sa lahat ng bansa sa daigdig. At saka, sila po ang sentro ng atraksyon. Meaning, napakasikat nila. Sila yung napakabongga na bansa. Okay. Batay sa kanila or batay sa mga Europeo, hinahati nila ang Asya sa 3 paraan. So batay sa Eurocentric hinahati nila ang Asya sa 3 paraan. Ito po ay ang Far East, Near East, at ang Middle East. Okay. Sa kanilang paghahati, may mga bansa itong kabilang or nabibilang sa Far East. Hindi na natin isa-isahin, ngunit i-presentar ko lang kung paano nila hinati iyon. Or ano ang kaibahan ng makalumang batayan at ang makabagong batayan. Okay, again, they separated Asia according to these 3 ways. We have Far East, Near East, and the Middle East, wherein ginagamit nilang point of origin ang Europa. So for example, may mga bansa silang ina-assign bilang Far East, may mga bansa silang ina-assign bilang Near East, at saka Middle East. Itong Middle East nila, ito po yung sentro, meaning ito po yung sentro ng Europa. Kumbaga, ang ginagamit nilang point of origin ay ang Europa. Meaning, kung nasa Middle East ka, ikaw po ang sentro ng Europa. Pag sinasabi naman nating Far East, meaning kayo po or ang mga lugar na po ng Asya na ito ay napakalayo ng Europa. Pag sinasabi din naman nating Near East, ang mga bansang ito ay near lang. Or ano bang Tagalog ng near? Dool ra sila sa Europe. Alright? Naiintindihan niyo po ba? Again, sa kanilang paghahati ng Asya, ginawa nilang basihan ang Europa. Kaya nga tinatawag nila ang pananaw na iyon na Eurocentric. Okay? Next. Tunghayan natin ang makabagong pananaw o ang tinatawag nating Asia-centric. Okay. Ang makabagong pananaw o ang Asia-centric, ito ay ang mga Asyano ay higit na makapangyarihan sa lahat ng larangan. Meaning, this is very opposite with the Eurocentric. Kung sa Eurocentric or sa makalumang paraan, ang mga Europeo ang makapangyarihan, sa makabagong pananaw naman, ang mga Asyano ay higit na makapangyarihan sa lahat ng larangan. Kumbaga, kung titingnan nyo doon sa video, ang mga Asyano ay nag-i-excel sa lahat ng larangan, kagaya ng ipinakita doon na si Manny Pacquiao. Alam natin na hindi lang sa buong Asya nangunguna or sikat si Manny Pacquiao, kundi siya ay nangunguna sa larangan ng boxing sa buong daigdig. Hindi lang siya kilala sa buong Asya class, ngunit siya ay kilala sa buong daigdig. Ganyan ka makapangyarihan ang mga Asyano. Okay, next. Hinahati nila or para sa Asia-centric or para sa mga Asyano, hinahati nila ang Asya batay sa mga salik na ito. Okay, kung babalikan natin ang Eurocentric, di ba, ang basihan nila ay ang Far East, Middle East, at ang Near East. Sa Asia-centric naman, may mga salik sila or may mga factor silang binabantayan. Ito ay ang geographical. So, hinahati nila ang Asya base sa geographical. What do you mean by geographical? Ito ay ang physical na anyo ng isang lugar. Kung gaano ang sukat nito, gaano kalaki ang lugar na ito, at saka ang physical na anyo ng isang lugar or ng isang rehiyon. Historical, what is the history of that place or that particular region? About their culture, cultural, ano ang kultura ng isang rehiyon na yon. So pinapangkat ang mga rehiyon batay sa kanilang kultura. And the last one we have is ethnicidad. Ibig sabihin ng ethnicidad, ito yun po ay ang identity ng isang tao.
Pag sinasabi nating identity ng isang tao o etnisidad, ito po ay tumutukoy sa grupo ng mga tao base sa pagkakapareho nila ng wika, pinagmulan, kasaysayan, kultura, bansa o rehiyon. So itong 1, 2, 3, 4, 5, itong 5 na ito ay ang mga factors na nakabase ang Asia-centric or ang mga Asiano sa paghahati ng Asia. Okay. Naiintindihan niyo po ba ang kaibahan ng Eurocentric at ng Asia-centric? Again, ang kaibahan lamang po ng Eurocentric at ng Asia-centric, ang Eurocentric ibig sabihin pananaw yon ng mga Europeo na sila po ay makapangyarihan at hinahati ang Asia batay sa tatlong paraan. Yun po ay ang Far East, Near East, at Middle East. Samantala, ang Asia Central naman ay ang pananaw ng mga Asiano, kung saan hindi ang Europa ang makapangyarihan, kundi ang mga Asiano. Kung saan, isang halimbawa doon, si Manny Pacquiao na nag-i-excel sa boxing, di ba? Alam natin yon na siya po ay napakasikat na boksingero. At may 5 paraan or may mga 5 salik kung paano hinahati ang mga rehiyon sa Asia ayon sa Asia-centric. Yun ay ang geographical, physical, cultural, etnisidad, at ano yung isa? Historical. Okay, historical. Yung 5 salik na iyon ang binabatayan or their basis ng Asia-centric kung paano hinahati ang rehiyon sa Asia. Kaya nga dahil sa pananaw na yon, meron na tayong 5 rehiyon sa Asia. Again, dahil sa 5 salik na yon, the Asia has already 5 regions. Binabase or hinahati tayo base sa 5 salik na yon or 5 factors na yon. Naiintindihan niyo po ba? Okay. Ngayon, para sa ating gawa, let's kuansa kanang what is the value with our discussion? Ano ang ibig value na napulot niyo sa ating talakayan ngayon? May maibahagi po ba kayo dyan? It talks about paghahati. Meaning, ang Asia po ay hinahati sa iba't ibang rehiyon. Okay, you open your cameras now. Ano ang ibig ipinahiwatig ng lesson na yon? So, ibig sabihin, in other words, kahit na ang Asia ay hinahati ng iba't ibang rehiyon or kahit na ang Asia ay hinahati ng iba't ibang rehiyon, tayo rin po ay iisang Asiano. Ibig sabihin yan, kahit saang sulok ka pa ng mundo, dapat ipagmalaki mong ikaw ay Miss, we can't hear you, Miss. I can't hear you, Miss. Yeah, Miss. We can't hear you, Miss. We can't hear you, Miss. How about this one? Yeah, Miss. How about this one? Yeah, Miss. We can hear you, Miss. How about this one? Can you hear me? Okay. Yes, Miss. Okay. Ano ang aral na mapupulot natin sa lesson ngayon? Ito po ay kahit saang sulok ka man ng mundo, ating ipapakita ang pagkakaisa sa ating kapwa-tao. Dahil hindi porket pinagbubuklod tayo ng iba't ibang rehiyon, yet iisa pa rin tayo ng pinanggagalingan. Iisa pa rin tayo. Tayo pa rin ay isang Asiano. Nagmumukha ka mang Amerikano dyan, maputi ka man, maitim ka man, o kahit anong kulay ka man dyan, dapat ipagmalaki mong ikaw ay isang Asiano.
Magkalayo man tayo ng mga rehiyon, ng mga kultura, dapat ipapakita natin sa isa't isa ang pagiging Asyano. Alright? Okay. Now, for our activity, wait. Okay. For our activity, pumunta sa inyong LMS at hanapin ang gawain bilang dalawa. Sagutan ito batay sa iyong sariling interpretasyon sa kaibahan ng dalawang pananaw. Okay. This is what you can see there in your LMS. As what you have noticed here, there are two emojis, Asia-centricong pananaw or Asia-centric at ang Eurocentricong pananaw or Eurocentric. Below Miss, the it's black. picture, Excuse me, miss. It's black. It's black, It's miss. black, miss. Dili makitaan, miss. about this one, Yeah, miss. Yeah, miss. kita na? Yes. Okay, again. Ay, wait. Okay. Sa nakikita nyo dito, may dalawang emoji. At dito sa baba, may space dito. So you are not going to download this one, but you can answer this one here directly. Punta lang kayo dito banda, may number 1 space dito. Number 1, i-input nyo or encode nyo dito ang answers nyo. Automatic na to, hindi na kayo magda-download. Kasi kung mag-ida-download nyo pa, hindi kayo marunong mag-add ng text box. So, automatic na lang kayo mag-input dito sa number 1. Anong ibig sabihin? Or ano ang iyong sariling pananaw tungkol sa Asia-centrico? And number 2, nandito sa ibaba, ang Eurocentrico. Again, sariling interpretasyon. Nakuha nyo po ba? Okay. Pangalawa. Excuse me, miss. Oo. What Ano? is that, miss? What is that, miss? Like This one. How did you- gawain is ba? Gawain is just like your quiz to check whether you understand what is the difference between Asia-centricong pananaw and Eurocentricong pananaw. Your own explanation. Pwede niyong panoorin. Kung nalilito pa kayo, pwede niyong panoorin yung video dyan. At saka pwede niyong i-check ang slides ko doon. I already pasted my PowerPoint presentation there. Right? Did you get it? Okay, again, sariling interpretasyon, meaning your own explanation regarding Asia-centric and Eurocentric. You can watch the video if you are still confused, or you can watch the slides there. Pwede kayong mag-research. Napakaraming lumalabas sa Google niyan. At saka pwede kayong mag-base doon sa mga slides ko kasi simplified na yon. Okay, next. We have, Okay, next activity is this one. Susubukan ko. Magbigay ng halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Asyano. Because the main value of our topic is unity. Unity among Asians. So, ibig sabihin, kaya nga nagbibigay ako ng halimbawa, recent ito na pangyayari. Sa panahon ng pandemya ngayon, ang mga Chino ay namimigay ng libreng face mask sa mga Pilipino. So, you can search, you can browse in the internet, mga ginagawa ng kapwa Asyano natin. Kumbaga, mga ginagawa ng mga Asyano na nagpapakita ng pagtutulungan. Kagaya ng ngayon, sa panahon ng pandemic, di ba? Nandyan sa news na namimigay ng libreng face mask ang mga Chino at alam natin na ang China ay kabilang sa Asia. So, maghanap kayo ng own example mo na nagpapakita ng pagtutulungan ng mga Asyano. Nagets niyo po ba? Mga katanungan. Okay, again, you still have much time left. The deadline for all of the quizzes and activities will be passed on Saturday. Again, the deadline for all your outputs will be on Saturday.
Marami pa kayong oras para gawin iyon. Don't pressure yourself. Alam kong marami sa inyo ang hindi nagugustuhan ang AP kasi Tagalog yan. At sana naman po ay buong loob mong haharapin ang mga activity na yon. Alam kong kayang-kaya nyo yon. 3 lang naman yon. Charot lang. Bitaw. Any questions? Wala na po bang mga katanungan dyan? Okay, kung wala na po kayong mga katanungan, simulan nyo po ang ninilay ng mga activity natin. Charot lang. Bitaw, answerin na ninyo guys. Okay? Miss, Maraming what's the salamat. name of the file? It's like what will we click in the assignment sections ba? It's 1, 2, 3, Just click the activity number 2 and then i-click ninyo sa title, automatic na siya nga na ay answer. Automatic na siya na ay space for answers. Not like the first one nga akong i-teach ninyo nga inyo pang i-download. It's not like that. Automatic na siya. As what you have noticed here, wait ha, akong i-share screen balik. As what you have noticed here, this one ba, i-click ninyo aning gawain number 2 na adray mugawas ang activity gawain bilang, then i-click ninyo ato kani ba, gawain bilang, i-add to ninyo sa inyong Miss, it's LMS. black, miss. Miss, it's all black. It's black. Okay. Okay. When you go to gawain number 2, i-click ninyo na asya file na naka-attach. This one, gawain bilang 2. I-click ninyo ana, automatic na siya maing-ani mo gawas. And then sa ubos, naara dayo diretso answeranan. So number 1, asya sentrikong pananaw. So you're going to write your answers here. Kaning diri nga part. Automatic na siya ninyo mataypan. Not like before, na file type siya. Get it? Again, sayon na lang na siya nga type compared before. Masayon na siya. Okay? That would be all for today. I hope you will do the activity and pass it on Saturday. Bye. Bye. Again, if you Bye, still thank you, have Miss. questions, okay, if you still have questions, you can chat there in our LMS. All right? Okay, bye. Bye, Miss. Bye. At salamat po. Ini ko nga, Ben. Bye.